Hello, welcome sa 4 Principles of Object-Oriented Programming. So, anong agenda natin for today? Meron tayong encapsulation, polymorphism, didiscuss natin yung abstraction and inheritance. So, ano nga ba yung encapsulation? Refers to the bundling of data or attributes and the methods that operate on that data within a single unit or class and restricting access to the inner workings of the class. So, yung encapsulation is binabundle na yung data, pinagsasama-sama yung mga method para mag-operate siya sa isang class lamang. So, tingnan natin yung ating example. Meron tayo ditong class minibox. So, ang ating private attribute ay ang self-board. Meron din siyang reset, public method, at display winner na public method. So, pag ginawa natin siya dito, pag kinode natin siya, pwede tayo magana ng minibox equal minibox reset. Tapos, pag tinawag natin yung reset function, pwede tayong maging minibox.reset. So, tatawagin niya yung reset function natin. So, para naman doon sa minibox.displayWinner is tatawagin naman niya yung ating display winner. Polymorphism allows methods to behave differently based on the object calling them even if they share the same name. Sa polymorphism natin, kahit para sila ng pangalan pero magkaiba naman yung tumatawag sa kanila, ay ina-allow siya ng polymorphism. So, tingnan natin yung ating example. Meron tayong class reset manager. Ang laman niya ay ang ating conditional reset at meron siyang laman na minibox tsaka si bigbox. So, ang mangyayari dito, kapag tinawag niya ni minibox si reset or ni bigbox si reset, may specific na reset para kay minibox, which is label lang yung nire-reset niya. So, kay bigbox naman is button yung nire-reset, pero pare sila ng pangtawag. So, next natin is abstraction. When you define an abstract class or an interface, you're essentially setting a contract that any subclass must follow. So, ang abstraction natin is dapat kung anong meron sa ating abstract base class is dapat itong i-follow ng ating subclasses. No? So, dapat walang kulang or else mag-error ang ating code. So, tingnan natin yung ating example. Meron tayo ditong box abstract as ang ating base class. So, meron siyang lamang reset and display winner. So, pagdating sa ating big box reset, in-inherit niya ang ating box abstract. So, dapat i-implement niya si reset at saka si display winner which is meron. So, dito din sa ating mini box reset, in-inherit niya ang ating abstract base class. Dapat i-follow niya din kung anong meron sa base class, dapat meron din sa kanya. So, meron din siyang reset at saka display winner. So, inheritance allows a class to inherit attributes and methods from another class. Inherit, minamana, kinukuha. Sa yung isang class is minamana niya kung anong meron doon sa may isa pang class. So, tingnan natin yung ating example. Si bigbox ay ini-inherit niya si bigbox reset na meron siyang reset tsaka display winner. Kung makikita natin dito sa ating screen, si self.displayWinner which is yung galing kay bigbox reset is ngayon ginagamit na siya ni bigbox. So, ganun niya na kinukuha or minamana, no? Galing doon kay bigbox reset yung method na meron siya. So, ayun lang para sa ating 4 principles of object-oriented programming. Sana may natutunan tayo na bye-bye!